Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Ama, sa umagang ito. Kami mag-aaral sa iyong salita. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming pinagtagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Juan Kapitulo 3, versikulo 33 hanggang 36. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 33. Ang tumatanggap ng kanyang patutuo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. Ayan. Yan ang sinasabi dito sa 33. Ang tumatanggap ng patutuo ng Diyos ay nagpapatunay na totoo ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kailangan natin na tanggapin ang patutuo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay ating Panginoong tagapagligtas, nga si Hesukristo. Tanggapin natin ang kanyang patutuo. Kaya ito ay totoo, nga siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 33. 34. Ito ang sinasabi dito sa 34. Sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusukat ang pagbibigay niya ng Espiritu. Hindi sinusukat ng Diyos ang pagbibigay ng kanyang Espiritu sa bawat isa sa atin na nananalig at tumanggap kay Kristo. Binibigyan niya tayo ng banal na Espiritu. Ayan ang palatandaan ng Diyos na tayo ay nananalig at tumanggap sa Kanya. May banal na Espiritu. Ang bawat isa na tumanggap sa Kanya, may banal na Espiritu. Ayan ang itinatak ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kahit namatay tayo, kilala tayo ng Diyos. Babalikan tayo ng Diyos dahil sa kanyang banal na Espiritu na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Yan ang katibayan na tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Yan kanyang banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Kaya sinabi, walang sukat ang kanyang pagbibigay ng Espiritu. Dahil sa lahat ng nananalig at tumanggap, may banal na Espiritu yan. Pero, pag hindi ka nananalig, hindi ka tumanggap kay Kristo, ayan, ang delikado. Dahil walang pag-asa. Yan, mga kapatid, kaibigan, na nagbigay ang Diyos ng kanyang banal na Espiritu sa bawat isang nananalig at tumanggap sa Kanya. Kaya
may buhay na walang hanggan. Kaya tayo, tinatakan ng Diyos ng banal na Espiritu. Efeso 1:13. May tatak. Ayan mga kapatid kaibigan, ang katibayan na tayo'y mga nakakilala sa Diyos. Tayo mga tumanggap sa Diyos. Yung kanyang banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Yan ang ibig sabihin dito sa 34, 35. Ito ang sinasabi dito sa 35. Minamahal ng Ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Lahat ng kapangyarihan ng Ama ibinigay kay Kristo. Kaya tayo tanggapin natin ang kanyang patuto. Dahil ang kapangyarihan ng Ama na kay Kristo. Kaya sinabi ni Kristo sa Juan 14:6, hindi kayo makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ko ang daan, ang liwanag at ang buhay. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Nga na kay Kristo, ang lahat ng kapangyarihan ng Ama, ibinigay ng Ama kay Kristo. Kaya paniwalaan natin ang kanyang patutuo at tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Sa 35, last verse, 36. Ito ang sinasabi dito sa 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ang hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi makakita ng buhay. Hindi siya makakita ng buhay dahil ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Kaya mga kapatid kaibigan, anuman ang mga salita na sinasabi dito, paniwalaan natin ito. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Isip natin, alam ng Diyos. Laman ng ating puso, alam ng Diyos. Pati buhok natin, bilang ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng banal na Espiritu. Yan mga kapatid kaibigan, ang kasiguruhan sa kaligtasan. Tayo ay nakakatiyak na tayo ay ligtas. Basta nananalig ka kay Kristo, basta tumanggap ka kay Kristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid kaibigan. Iyan ang katiyakan ng ating kaligtasan. Na sa pananalig at pagtanggap kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag hindi tayo nananalig at hindi tayo tumanggap kay Kristo, wala tayong buhay na walang hanggan. Pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid kaibigan, hinihintay tayo ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya, tayo manalig sa Kanya, tayo tumanggap sa Kanya para tayo ay maligtas. Ayan ang kaligtasan mga kapatid kaibigan, na kay Kristo ang kaligtasan. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Hindi tayo lumapit sa ibang pangalan. Hindi tayo tumawag sa ibang pangalan. Kay Hesukristo lamang pangalan
ang ating lalapitan at paniwalaan. At tanggapin natin ang kanyang salita at tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong umagang ito. Baka hindi pa tayo nakakatiyak sa ating kaligtasan, tiyakin natin. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tiyak pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, anong gagawin natin? Magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Kaya ang bautismo, mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka. Namatay tayo kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Yan ang tinatawag na bagong nilalang na tayo. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Bagong nilalang na tayo. Wala na ang dating pagkatao. Pag masama tayo, gumawa na tayo ng mabuti dahil bagong nilalang na tayo. Isang bisis lang si Kristo na ipako sa cross, isang bisis lang siya namatay. Kaya tayo, mga nabautismuhan sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, ay mga bagong nilalang na. Huwag na tayo gumawa ng masama. Gumawa tayo ng mabuti. Mag-isip tayo ng mabuti. Magsalita tayo ng mabuti. Dahil mga bagong nilalang na tayo. Wala na tayo sa dating pagkatao. Ayan ang ibig sabihin, mga kapatid kaibigan. Tayo ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid na tayo sa kamatayan? Namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Kaya tayo nakatawid na sa kamatayan. Buhay pa tayo, pero nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Wala na tayong hatol, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi na tayo hatulan ng Diyos. Bakit? Tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Siya rin ang maghatol. 1:5:22. Si Kristo ang maghatol. Siya rin ang tagapagligtas. Sino pa maghatol sa atin? Na tinanggap natin ang tagapaghatol. Tinanggap natin ang tagapagligtas. Wala nang maghatol sa atin, mga kapatid kaibigan. Ayan ang katiyakan. Tiyak na tayo makapunta sa kaharian ng langit. Pagkatapos nating nabautismuhan, anong gagawin natin? Sundin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa 1:14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi na binura ko ng aking utos. Hindi niya sinabi. Ipatupad, ipasunod ang kanyang mga utos. Anong sinabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi ng Diyos sa versikulo 3. Versikulo 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi, mga kapatid kaibigan. Kaya nga huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos na nakakilala tayo sa Kanya. Kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Ayan. Ano ang ginawa ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ginawa ng Diyos na palatandaan dahil ang Sabat ay binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos.
Dahil pagkatapos nitong nilikha itong mundo na ito, langit at lupa, dagat, lahat ng nandirito sa mundo, pati tayo nilikha ng Diyos, ang sabi ng Diyos, tinapos niya paglikha sa loob ng 6 na araw. Ang ikapitong araw, ang sinabi ng Diyos, nagpahinga siya. Anong ibig sabihin ng nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Kaya ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi niyang magpahinga dahil para tayong mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa Kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya nga naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat. Pangilang utos yang Sabat. Pang-4 na utos. Ang sabi niya, itong araw na ito, ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Anong ibig sabihin ng pahinga? Matutulog? Hindi tayo matutulog. Magsamba tayo sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin yan. Nga nagpahinga. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Sabat ang samba ron, hindi linggo. Asam basa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa natin ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak talaga mababasa yan, ang bagong langit, bagong lupa. Wala na tong langit na to. Wala na tong lupa na to. Dahil bago na. Bagong langit, bagong lupa. Pati tayo babaguhin ang Diyos. Anong sinabi sa versikulo 23? Mababasa natin ang araw ng pamamahinga. May Biblia nga nakasulat nga araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Dito sa hawak kong Biblia, ang nakalagay rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba roon ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapasok doon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Iyon ang pangalawang kamatayan. O iyon ang impyerno. Yan ang destinasyon ng mga pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kayo nun ang maliligtas, yun lang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yung mga tumanggap kay Kristo. Yun lang, mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. O yun ang makapagsamba ron. Sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Hindi makapagsamba ron ng mga hindi ligtas. Mga ligtas lang. Yung mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Lahat ng mga tumanggap kay Kristo. Doon tayo magkita, mga kapatid kaibigan. Lahat ng bansa pumunta ron para sumamba sa Diyos. Hindi lang sinabi Israel o Hudyo lang ang magsamba ron. Lahat. Basta ligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapagsamba ron. Dahil hindi ka man makapasok. Pero mga kapatid kaibigan, pag kayo naniniwala nito minsay na to, pag kayo tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Babalikan tayo ng Diyos. Kahit namatay na tayo, 100 years na tayong namatay. Bubuhayin tayo muli ng Diyos. Para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Bibigyan tayo ng katawang panlangit na hindi na mamatay kahit kailan. Ito katawan ko nabubulok, palitan ito ng katawang hindi na nabubulok. Katawang panlangit ang ipapalit nito. Kaya dito, parang estranghero lang tayo dito. Hindi tayo taga rito. Doon tayo sa bagong langit, bagong lupa. Mga dayo lang tayo rito.
Kaya nangako ang Diyos nga pagsamahin niya ang tagalangit at tagalupa. Kaya nga hinihintay natin ang muling pagparito ng Diyos. Yan ang hinihintay natin, yung pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Para ang mga patay na nananalig kay Kristo, mga tumanggap kay Kristo, bubuhayin muli ng Diyos. Pagtunog ng trumpeta, tiyak, bubuhay ng Diyos yan. Mga nananalig sa Kanya, mga tumanggap sa Kanya. Ngayon mga kapatid, kaibigan, narinig niyo ito minsan nito, paniwalaan niyo ito. Dahil ito ay katotohanan. Buhay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo. Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang kaligtasan. Hindi kapag patay na. Akala ng iba, pag namatay ang tao na hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo, dasalan ng naiiwan, akala nila maliligtas. Ecclesiastes 9:5, ang sabi ng Diyos, ang buhay, alam ng siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Kahit araw-gabi, dasalan, sinabi ng Diyos, wala nang pag-asa. Wala ka na talagang pag-asa. Dahil sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo niyan, mga kapatid kaibigan. Hindi tayo patay. Kaya ito, minsan na ito, paniwalaan natin ito. Pagkaligtasan ang hanap, lumapit kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, dito, ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo ang tagapagligtas, wala ng iba. Gawa 4:12. Dahil si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan ng ating kaligtasan. Tiyakin natin ngayon. Huwag tayo lumapit ng ibang mga pangalan o mga ribolto o harap-harap tayo ng mga ribolto kaya nagagalit ang Diyos dyan. Ang sabi sa Pahayag 21, versikulo 8, ang mga tigsimbag Diyos-Diyosan ay itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asupre. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Ayan mga kapatid kaibigan, umiwas tayo sa harap-harap niyang mga ribolto kay alang ka na sa kapahamakan. Sabi sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang sabi ng Diyos. Pinapalayo tayo para hindi tayo mapahamak. Hindi tayo maparusahan ng Diyos. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Diyos. Para hindi tayo mapahamak. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas. Amen.